Presidente, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, isa sa mga unang appointees niya ay si Michael Yang bilang economic advisor. Kaya dito, magtataka tayo, bakit isang Chinese citizen ay gagawing economic advisor ng isang presidente? Kinalaunan, nakita namin kung bakit niya to ginawa para masabi niya sa buong bürokrasya, sa AFP, PNP, PDEA, na protektado niya ito, tao niya ito, si Michael Yang. Noong 2017, ito na ngayon si Colonel Asierto. Siya yung Captain Asierto na nag-raid noong 2004 doon sa Shabu Laboratory sa Davao City. Binalikan niya itong kanyang asset na nagbigay sa kanya ng info tungkol doon sa Shabu Laboratory na yon at sinabi na si Michael Yang, isa rin sa nasa likod doon sa Shabu Laboratory doon. So ibig sabihin, itong economic advisor ni Duterte, isang drug lord nung panahon. Ito mga kababayan, yung ano ni Duterte na drug on war, galit siya sa mga droga, pero ito palang laboratorio ay sa Davao matatagpuan. Hindi po ba? Mayor pa lang siya. Pero bakit may laboratorio doon sa Davao? Hindi ba dapat nilinis niya ang Davao dahil galit siya sa droga? Pero pala yung paggawa ng droga, nandyan sa Davao. Tuloy po natin. Ngayon, hindi alam ni Colonel Asierto ang ugnayan ni Michael Yang at ni Duterte, kaya gumawa siya ng report. Nais niyang impormahan ang iba't ibang ahensya na ang malapit na advisor ni Duterte ay isang drug lord at baka hindi ito alam ni dating Pangulong Duterte. Kinalaunan, nung nalaman ni Duterte yung report ni Colonel Asierto, binaliktad niya. Nasangkot sa illegal na droga ang malapit na kaibigan ng Pangulo na si Presidential Economic Advisor Michael Yang. Tinukoy ni Asierto si Yang at isang Alan Lip na nasa likod ng nadiskubre nilang malaking Shabu Laboratory sa Davao noong 2004. Sabihin mo yung Michael Yang lalabas ni Asierto. Yan totoo. O yan mga kababayan, ipinagtanggol pa po ni Duterte si Michael Yang. O sabi niya, yung report daw ni Asierto na si Michael Yang ay drug lord, hindi niya ito pinaniwalaan. O sa halip na nalaman niya, itong report ni Asierto ay nabaliktad po ang pangyayari. Tinampihan po ni Duterte si Michael Yang na isang drug lord. At itong si Asierto, imbis na siya ang kampihan dahil naka-discover siya ng isang sindikato na pagawaan nga ng droga dyan sa Davao. Hindi ba dapat purihin niya si Asierto dahil sa kanyang accomplishment na ito? Pero baliktad. Ang nangyari, si Asierto na ngayon ang kanyang pinapatugis, ang kanyang pinapahanap para ano mga kababayan, para patahimikin, para hindi na po ito makapagsalita pa tungkol nga po sa lihim na ugnayan nitong si Duterte at Michael Yang. Tuloy po natin. Humingi ng tulong si Asierto sa isang religious group dahil may plano umanong ipaligpit siya sa halagang 15 milyong piso. Si Colonel Asierto ngayon ang pinagbintangan na isang drug lord at siya ay pinapapatay sa publiko. Sa takot ni Colonel Asierto, siya ay nagtago hanggang ngayon. Siya na rin ay isa sa mga titistigo sa International Criminal Court. Sa madaling salita, habang pinapamuka ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga pagpatay sa iba't ibang pushers, dealers, yung mga Chinese chemists na galing sa ibang triad na nasa loob ng kulungan, na ito ay naisalaysay dun sa Quad Committee hearings. Nasa likod pala nito ay i-import nila ang mga shabu sa pamamagitan ni Michael Yang, Charlie Tan at Sammy Uy. Ito ay dinadaan sa custom para makontrol nila ang supply galing sa ibang bansa. Merong isang beses yung sa magnetic lifters, nakita na mismo ng mga K9 positive na merong shabu, pero at binabaliwala ni Duterte at ina-arbor kung sino man. They were assuming that for those metal magnetic
contained. So the borehole, there was nothing there. It was pure speculation. Ayon sa PDEA, naabutan nilang butas at walang laman ang lifters dahil naipusulit ng droga palabas ng warehouse. Kaya ni isang drug lord ay walang nakasuhan doon sa mga tone-toneladang mga na-import na shabu. Ang nagpapasilitate nitong lahat, una-una si Pulong Duterte, ang kanyang son-in-law na si Mans Carpio, ang Customs Commissioner Nicanor Faeldon, at iba pang mga personalidad na nakadikit kay Duterte mismo. Anong nangyari ngayon? Ang mga hindi kasama dun sa kanyang sindikato, ito yung mga pinapatay. Kaya akala nung mga kababayan natin na talagang may nangyayaring patayan ng mga involved sa illegal drugs. O yun nga mga kababayan. Para lang palitawin pala ni Duterte mga kababayan na seryoso talaga siya sa war on drugs, talagang tinatigi ni Duterte itong mga kalaban pala nila sa negosyo, itong kalaban ni Michael Yang, para po masulo nila ang droga dito sa Pilipinas. O kaya itong mga kalaban nila na hindi nila kakapanalig sa sindikato, yun ang kanilang binabanatan, mga kababayan. Para lang may lumitaw na talagang nakikita nila, pinapakita ni Duterte na seryoso siya sa kanyang campaign na drug on war. Yung pala, isa lamang po pala itong palabas, mga kababayan. Naalin lang ni Duterte ang mga mamamayang Pilipino. Hindi po ba wala naman pong nahuli ng mga malalaking sindikato sa droga? Paano hulihin? Ikadikit lahat ni Duterte. Protektado niya, protektado ng kanyang pamilya, itong sila Michael Yang, na silang nagpo-control ng droga sa Pilipinas. Kaya magaling talaga si Duterte magpaikot. Ang kawawa, ito pong mga naging biktima. Ito po yung mga sinakripisyo para lang palitawin ni Duterte na talagang hindi siya nagbibiro. Kawawa ito, karamihan mga inosente, mga bata, walang kamangwang, nadamay sa peking war on drugs na ito ni Duterte, mga kababayan. Ang ganda po ng pagkakapaliwanag ni Antonio Trillanes dito, detalyado talaga. Kita naman natin sa pangyari, di po ba? Hindi naman po tayo bulag. Lalong lumagana po ang droga nung panahon ni Duterte. Dahil nakontrol na nila ang droga at yung kanilang pinagtitigi, yung kalaban nila sa droga, mga kababayan, kalaban nila sa negosyo. Ayan pala ang nangyari, mga kababayan. Kaya ito si Trillanes, may bali-balita po ngayon, mga kababayan, na isa raw to sa napipisil na maging DILG Secretary. Ako, hindi ako tutol dyan. O dapat lang, yung ganitong matatapang, matalino, ganito dapat yung nanunungkulan sa gobyerno para matakot yung gumagawa ng mga kalukuhan. Kaya hindi ako tutol dito. Sana nga kung totoo itong ugong-ugong na si Trillanes daw ay maaaring pumalit bilang DILG Secretary, mga kababayan, maganda po yan. Lalo pong manggagalaiti sa galit yung mga DDS dito. Sana totoo. Sana siya nga yung maging DILG Secretary. Mga kabayan, hanggang dito na lang po muna. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating pong mga reaction video. Dito lang po sa Nards TV 51. Mundo'y nagliwanag.